Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainiyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patnubayan na po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging berheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa aking magkaganyan, ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil dyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway. At hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob.
Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Birheng Mariang matapat sa pagsunod sa pahayag ng Diyos na tagapagligtas. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing piyesta ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng piyesta, sila umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-akala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At ng 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang isa'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kaniyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ng kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kasama na ho ang pagbati sa mga nanonood sa kanilang tahanan sa pamagitan po ng ating Facebook Live dito po sa parokya ni Poong San Jose sa San Jose, Batangas. Ingatan po kayo ng ating mapagmahal na Diyos. Pusong punong-puno ng pag-ibig. Yan po ang Sacred Heart of Jesus. Pusong punong-puno ng kalinisan. Yan po ang Immaculate Heart of Mary. Hindi po pwedeng ihiwalay ang kapistahan ng Immaculate Heart of Mary sa kapistahan ng Sacred Heart of Jesus.
Sapagkat ang puso ng mahal na Birheng Maria ay nakaangkla, nakaugat sa puso ng ating Panginoong Jesus. Kumusta na po ang inyong puso? Anong maintenance ninyo sa iyong puso? Ano ang laman ng iyong puso? Masakit itong mapakinggan ang sabihan ka ng ibang taong wala kang awa, wala kang puso. Baka tumitigas na ang iyong puso. Lahat naman ho tayo ay may puso. At ang puso natin ay nakaugat din sa puso ni Jesus. Kapag ang puso ho natin, ang laman ay galit, ang laman ay sama ng loob, inggit, pagkamayabang, kailangan ho natin buksan ang ating puso. Kailangan ho natin ng can opener. At yan ho ay ang Diyos. Hindi makakapapasok si Jesus sa ating mga puso kung ito ho ay sarado. Please, take care of your heart. Ingatan ho natin ang ating puso. Sapagkat si Jesus, ang mahal na Birheng Maria, ay nagsasalita mula sa puso at hindi mula sa nguso. Sana din ho, tayo'y magsalita ng mula sa puso at hindi mula sa nguso. Sa atin ng Ebanghelyo, narinig ho natin yung taon-taon na piyesta ng Paskwa. Sina Jesus, si Maria, at Jose, ang banal na mag-anak, at ang iba pa mga Hudyo ay pumupunta ng Jerusalem. Taon-taon ho ito. Panata ito. Ang Jerusalem at Nazaret ay medyo malayo. Halos 3 araw ho lakbayin, lakad, bago makarating ho doon. Pero, nung sila ho'y uuwi na, ang akala nga ni Maria, si Jesus ay kasama ni Jose. Ang alam naman ni Jose, ang akala niya ay si Jesus ay kasama ni Maria. Kaya nung pagdating sa bahay, nagkabulitaan na si Jesus ay naiwan sa Jerusalem. Balisang-balisa ang mag-asawa na ito na bumalik ng Jerusalem. At ilang araw ho nila bago natagpuan si Jesus. Kaya naman, ang tanong ng mahal na Birheng Maria, anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Anong sagot ni Jesus? Bakit po ninyo ako'y nahanap? Hindi pa ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? At ito hindi lubos na maunawaan ni na Jose at ni Maria. Pero gayon pa man, ang pagkakatagpo kay Jesus sa templo sa murang edad ay nangangahulugan ng kanyang pagkainteresado sa batas ng Diyos. Kaya't isang malaki yung hamon para ho sa mga kabataan. Kayo ba ba'y interesado sa salita ng Diyos? Anong inyong pinag-iigi? Baka'y puro na lamang kayo TikTok? Kaya kayo natutoktokan ng inyong mga magulang. Baka ang pinag-iigi puro na lamang ML. Baka ang pinag-iigi puro na lamang computer. Pag-Facebook, kayo ba'y may interesado pa sa salita ng Diyos? Kaya nga't mga minamahal kong mga kapatid, si Jesus ay lumaking marunong at kinalugdan ng Diyos.
lumaking masunuring anak. Kaya't isang malaking hamon para sa mga magulang kung paano nila palalakihin ang kanilang mga anak. Ang mga yan ba'y masunurin? Ang yan ba'y kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos? At isa sa reklamo ng mga magulang ay katitigas ng ulo ng mga bata. Kaya nga't ang sabi ng bata sa kanyang nanay, sa kanyang ina, Nay, bakit pansin ko sa inyo ay paputi ng paputi ang buhok ninyo? Ala, yan ay pangungunseme dahil napakatigas ng ulo mo. Hindi ka marunong sumunod. Sabi ng bata, kaya pala inay, ang lola ay puting-puti na lahat ng buhok ay dahil din matigas ang inyong ulo. Ay pero mga minamahal ko mga kapatid, katulad ho ng mahal na Berheng Maria, kanya hong pinagnilayan ang salita ng Diyos. Kaya sa araw na ito'y kapistahan ng Immaculate Heart of Mary, kalsinisang puso ng mahal na Berheng Maria. Ano ba pag sinabi nating malinis ang puso? Pag sinabi nating ang isang lugar ay malinis, walang dumi. Kapag sinabi nating malinis, ang gandang puntahan. Pag sinabing malinis, nangangahulugan sa atin ng pwedeng simple. Kapag ang puso ay malinis, marunong itong sumunod. Kapag ang puso ay malinis, marunong siyang umunawa. Kapag ang puso ay malinis, marunong siyang magpakumbaba. At yan ang puso ng mahal na Berheng Maria. Kung ang puso ng mahal na Berheng Maria ay nakaugat sa puso ni Jesus, ang lahat ng puso ng tao ay kailangan nakaangkla din sa puso ng ating Panginoong Jesus. Idalangin po natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria, sa tuwin ay hanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban. Ang ating itutugon, ilapit mo kami sa iyo, Ama. Ilapit mo kami sa iyo, Ama. Ang simbahan, naway maipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, Ama. Si Kristo naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, Ama. Ang tunay na diwa ng panalangin, naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, Ama. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawahan ng loob, katulad noong siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, Ama. Diyos na aming Panginoon at Guro, linisin mo ang aming mga puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak sa diwa ng pananampalataya at pagsunod na Maria. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa malumikas sa libutan, sa ipakagandahan loob na ritong aming may alay, mula sa tawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kapuri-puri ka po, may kapal ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa maluming sanlibutan, sipo gandahan loob na itong aming may alay. Mula sa katas ng ubas mo ng pagwang alak nito para maging inuming nagbibigay ng Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Nalangin po kayo mga kapatid ng ating paghain ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyo pong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang hindi bumawas kundi lalo pang nagpaganam sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mong aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan sapagat siyang aming Panginoon kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang kanyang mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na bering totoong mapalad, na iyang piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri na walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ng iyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang simbahang laganap sa buong daigdig. Posposin po kami sa iyong pag-ibig ay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparehan. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asa pong sila'y muling mabubuhay, gayon din po lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patulin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos ni Poong San Jose,
na ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluguran naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sama-sama po nating gawitin ng panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama. Pagkalooban po ng kabayapan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ng aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ng aming pananampalataya, huwag po ang aming mga pagkakasala, pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo Kung rin. minamahal kong mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, sinagaling sa makasalanan ng sanlibutan. Palad po tayong lahat na mga inanayan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual
dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyakayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Kung itong aming paglalaya, inabot ng pagkabagaman, nawa'y mabanagan ka, hinirang natalang na umaga. Kahit anuman ng pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Nilunos ng bigati at kadiliman ng gabi. Maria sa puso dinuman, ika'y talag ng kalangitan. Ningning mo'y walang pagmamali. Inang sinta, inang gili-gili. Tanglawan kami, aming ina. Sa kalangitan naming pita, nawa'y maging hantungan, pinakamimiti. Kaharian, Maria sa puso dinuman, ika'y talas ng kalangitan. Ningning mo'y walang pagmamali. Inang sinta, inang gili-gili. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo po namin sa banal ng pangkinabang, ang iyong kagandahan loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya'y magpaging dapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kalubong kaligtasan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ngayon naman po gagawin po natin ang pagtatalaga po ng ating mga sarili sa kalinsilisang puso ng mahal na Berheng Maria. National Consecration to the Immaculate Heart of Mary. We have recourse to your protection, O Holy Mother of God, as we recite the words of this antiphon, with which the Church of Christ has prayed for centuries. We find ourselves today before you, our Mother. We, who make up the body of Christ present in our land, recite the words of this present act of consecration and entrustment, in which we gather, first of all, the hopes and anxieties of our Filipino people at this moment of our history. Mother of our people, we who rejoice in the name, Pueblo Amante de Maria, Bayang Sumisinta kay Maria, you know all our sufferings and our hopes. You who have a mother's awareness of all the struggles between good and evil, between light and darkness, which afflict the world today. Mother of our people, accept the cry which we, deeply moved by the Holy Spirit, address directly to your heart. Embrace with the love of the Mother and handmaid of the Lord, our people in our land, which now we entrust and consecrate to you. For we are truly concerned for the earthly and eternal destiny of every individual among us and for our people. We have recourse to your protection, O Holy Mother of God, despise our petitions in our necessities. Behold us who gather before your Immaculate Heart, we desire the charge of the Lord in our land. Joined in heart and mind, and with all our people, isang bayang Filipino, to unite ourselves with the consecration which, for love of us, your Son made of himself to the Father. For their sake, he said, I consecrate myself, that they may also may be consecrated in the truth. We wish to unite ourselves with our Redeemer in this consecration for the world and for the entire human race, which in his divine heart has the power to obtain pardon and to secure reparation. The power of this consecration by our Son, our Lord, lasts for all time and embraces all individuals, peoples, and nations. Thus also it embraces our people in our land. The power of this consecration overcomes every evil that the spirit of darkness is able to awaken, and has in fact awakened in our times, in the hearts of men and women in human history. How deeply we now feel the need for the consecration of our people, in union with Christ Jesus himself, for the redeeming work of our Redeemer must be shared in and by the world, and by our human people through the Church. We turn to you, Mother of our Redeemer and our Mother. Above all creatures, may you be blessed. You, the handmaid of the Lord, who in the fullest way obey the divine call. Hail to you, who are wholly united to the redeeming consecration of your Son. Mother of the Church, enlighten the people of God along the paths of faith, hope, and love. Help us to live in the truth of consecration offered by Jesus, your Son, for the entire human family, and for us, the Filipino people, and for our beloved land. In entrusting to you, O Mother, our people, your Pueblo Amante de Maria, we entrust to you this very consecration itself, placing it in your motherly heart. Immaculate Heart, Help us to conquer the threat of evil, which so easily enters and takes root in the hearts of people today, and whose immeasurable effects already weigh down upon our country, and seem to black the paths toward the future, from hatred, violence, conflicts which divide and destroy our people, Deliver us. from sins against human life from its very beginning, Deliver us. from the demeaning of the dignity of the children of God, Deliver us. from every kind of injustice in the life of society, Deliver us. from readiness to trample on the commandments of God, Deliver us. from the loss of awareness of good and evil, Deliver us. from sins against the Holy Spirit. Deliver us. Accept, O Mother of Christ, this Christ, laden with the hopes and burdens, the sufferings of each one of us and of all our people.
Help us with the power of the Holy Spirit to overcome and conquer all sin, individual sins, social sins, and the sin of the world, sin in all its manifestations. Let there be revealed once more in our own history as people the infinite power of the redemption, the power of God, merciful love. May it destroy the power of sin and evil among us. May it transform consciences. May it change hearts to the likeness of heart of Jesus in your own heart. May your immaculate heart reveal for all in our land and through all the world the light of hope. O Mary, Mother of Jesus, and our Mother, our life, our sweetness, and our hope. Amen. Magstayo po lahat. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po inyong mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na. Kumayo po kay taglay ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.